Mag-isang itinaguyod ni Tatay Antonio o si Papa Tony ang kanyang unikaihang si Danica. Yan ay matapos siyang iwanan at sumama sa iba ng kanyang napakamagaling na misis. Nung araw pa raw. Kaya naman kahit anong trabaho ay nagawa ng pasukin ni Papa Tony, mapagtapos lang sa pag-aaral at maialis si Danica sa matinding hirap. Pero ang mga sakripisyo ni Papa Tony ay parabang nauwi lang daw sa wala matapos na mabuntis sa edad na 14 itong unikaihan niya na si Danica. Dahilan para magtanim ng sama ng loob si Papa Tony sa kanya nag-iisang dalagita na ngayon ay isa na ring ina. Kaya naman po i-welcome natin live na live mula dito sa ating studio, Papa Tony. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Wala yatang tunog ang mikropono pa ni Papa Tony. Ayan, o sige. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo. Yun, narinig ko na nga. Ayan, gwapong-gwapo. Dihikaw pa kayo. Parehas po tayo, Papa Tony. Kayo ba ay merong karelasyon ngayon? Wala po. Wala. Ayan, okay. Tatanungin ko na nga rin po kayo. Ilang taon na kayo, Papa Tony? 50 na po. Ba? Golden boy na, ha? Opo. At talagang matikas na matikas pa naman ang inyong katawan. Okay? Wala namang mga sakit Wala na nararamdaman. Kailangan po eh. Oho. Ayan, kailan ba, Papa Tony, kailan kayo iniwanan ng inyong asawa? Since 1 year old pa lang yung aking nag-iisang anak, kasalukuyan na nasa trabaho ko yun, biglang nabalitaan ko lang, wala na pala yung asawa ko. Nag-alsabalutan lang, ganun. Oo, Anong taon parang po yan? Siguro, hindi ko na... Anong taon ng kapanganakan ni Danica? 1999. 99, the year 2000. Opo. Oo. 1 year old pa lang siya noon eh. Nung iwanan. At papaanong yung bata, kanino iniwanan? Doon lang din sa bahay? Hindi. Kinuha ko yung anak ko na hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil siyempre gusto ko kasama ko yung anak ko. Pangalawa, siyempre nag-iisa lang naman ako. Kaya pinilit kong itaguyod yung anak ko sa paraang alam kong tama. Okay, sandali. Pwede ho ba namin malaman ano ang dahilan ng pangiiwan sa inyo basta-basta nitong asawa nyo noon? Tungkol doon, hindi ko alam at hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. Simula noon 2000, 24 years ang nakalipas. Wala talagang basta nagsawa na lang, sumama na sa ibang lalaki. Oo, parang gano'n na nga. Hindi ko na alamin kung anong dahilan. Basta ang importante sa akin, nasa akin yung anak ko. Oo, kahit yung mga pag-uusap nyo noon bilang mag-asawa na, Tony, ganito naman, ganyan. Wala talaga. Wala kayong clue. Kumbaga, sweet kayo kagabi. Kinabukasan, pagising nyo na, sa trabaho kayo, umalis na, nilayasan na kayo ng asawa ninyo. Gano'n na nga. At nung mga panahong yan, wala pa mga cellphone, ha? Wala pa yung mga chat, tama? Wala pa ng time na yun. Wala pa noon. Okay. Sige. At sa pagkakataon naman ito, tatawagin naman natin ang kanyang anak na si Danica. Danica, pasok sa screen. Okay. Yun. Ayan si Danica. Ang ganda ng mata ni Danica. Kanino ba nagmana ang mata mo ko, Danica? Siguro po sa papa ko po. Ha? Siguro po sa papa ko po. Hindi ba contact lenses yan? Ha? Hindi ba? Okay, welcome dito sa ating sa 92.3. Ikaw naman. Alam mo ba yung kwentong yon ng paghihirap, pagpapagal ng iyong tatay? Opo, alam ko naman po. Alam mo naman yon. At ikaw, ang sinasabi ng tatay mo sa kwento niya sa amin ay... Excuse me, inuubo ko. Excuse me. Ayan, bigla ka na lang naligaw naman ng landas. Ha? Bigla ka na lang nakipagrelasyon. Pinapayagan ka na ba ni Papa Tony noon na mag-boyfriend? Hindi po. Hindi pa. Bakit naman 14 anyos, at the age of 14 years old, ay naging nanay ka na? Balik tanaw lang tayo ng konti, ano? Kasi po kumbaga parang naghanap ako ng pagmamahal kasi
busy si papa ko lagi. Pero hindi mo pa noon maintindihan Hindi kayong dalawa lang ni Papa ang magkasama sa bahay, di ba? Hindi mo pa naiintindihan na lahat ng ginagawa niya ay para sa iyo, para mapaaral ka, mabihisan ka, magbigyan ka ng magandang buhay, o medyo hindi rin kayo ganong mag-usap sa loob ng tahanan? Hindi ko po alam kasi nabubuli ako dahil wala akong nanay. Nasabi mo yan sa tatay mo noong mga panahon na yon? Kaya alam niyo po ba yon, Papa Tony? Sa side ko, hindi ko na lalaman yung bully na gano'n. Kasi kasalukuyan ng time na yun, nagdadrive ako sa isang banda. Parati akong wala. Kanino naiiwan pala si Danica nung pagka matagal kayo mawawala? Pagka doon sa lola ko, nung nabubuhay pa. Doon din, sa Mandaluyong. Oo. Naibibilin naman ng maayos. Okay, naghanap ng atensyon itong si Danica at natagpuan mo nga yan sa isang boyfriend. Apo. Okay, boyfriend na ilang taon lang noon, nung 14 years old ka. 22. Mas matanda pala Opo, ang mas boyfriend. Okay, at nabuo ang bata. Anong naging reaksyon nyo naman, Papa Tony? Siyempre, 14 anyos, sino? oo, wala naman akong magagawa kung hindi tanggapin na lang. Dahil unang-una, wala naman akong kasalanan yung bata. Pangalawa, nakalipas na yung nagawa niyang sa akin. Wala na ako ibang dapat gawin kundi patawarin na lang nag-iisa kong anak. Yun lang yun. Kaya inaano ko na lang yung nung nagkaroon ng anak ng aking anak. Siyempre, isa akong ama na, taka isa na rin akong lolo. Minahal ko na lang yung apo ko. Apo nyo. At lalo na itong si Danica, ang inyong unika iha. Oo. Ikaw, meron ba mga pagbabago ka nakita kay Papa Tony? Lalo na nung mga unang araw, syempre, na nalaman niya, buntis po ako, Papa. Yun po, naano po siya sa akin, nagalit. Yun po. Tas, naghingi na rin naman po ako ng sorry sa kanya kasi hindi ko na gampanan yung pagiging anak ko sa kanya. Yan. Dumagdag pa ako ng problema niya. At totoo ba dumagdag ka sa problema o hindi naman? Nakagawa ka naman ng paraan para makatulong? Sa ngayon po, nung panahon na yon, Wala talaga. wala po. Kasi talagang, kumbaga, dumagdag akong pabigat sa kanya. Ano ba nangyari doon sa tatay nung bata? Hindi din po kami nag-work. Hindi nag-work. Apo. Okay. Magaling. Magaling. So, pati doon sa puntong magagalit talaga si Papa Tony. Iniwanan ka na lang. Hindi po. Nakipag-iwalay po ako sa kanya kasi wala po siyang pangarap sa buhay niya. Nagpamilya po siya na hindi niya po kayang Hindi handa. gampanan. Ang tatay ko po lahat ang gumagawa. Kumbaga, siya po yung gumagawa ng part na dapat po, yun ang gumagawa. Ayun. Tas, nag-work din naman po ako, pero hindi din po sapat. Okay. So sa ngayon, kumusta na ang sitwasyon sa loob ng inyong tahanan? Masasabi mo ba na marami na ring improvement mula nung para napakahirap na yun? Kasi at 14 years old, at 15 years old, hindi ka naman basta makahanap ng trabaho. Opo. At kahit makahanap ka ng trabaho, ikaw naman ay merong karay-karay na bata. Apo. 'Di ba? Anong mga gusto mong sabihin? Lalo na nung mga pagkakataong yan na tumingin ka sa kaliwa, sa kanan, walang ibang magbibigay sa'yo ng tulong, kundi ito pa rin nasa gitna. Si Papa Tony pa rin. Gusto ko lang po mag-sorry. Tsaka, gusto ko magpasalamat kasi kahit na anong mali ko, andyan pa rin yung tatay ko para sa akin. Ayun. Sorry kasi hindi ko nagampanan yung gusto mo. Hindi ko natupad yung pangarap mo. Pero, maraming salamat kasi andyan ka pa rin para sa akin. Yan lang po. Gusto ko lang manghingi ng tawad. Papa Tony, meron ka bang isasagot para sa paghingi ng tawad? Sa mahabang panahon na rin, ano? Oo, hindi pa yata nasabi ito ni Danica kay Papa Tony. Papa Tony. Sa akin naman, matagal na kitang pinatawad sa mga ganyang sitwasyon.
pinatawad na kita sa mga nagawa mo. Ang importante lang, maging matigas ka lang, magpakatibay ka, at huwag mong kakalimutan na kumapit sa taas. Dahil yan ang ginawa ko noon. Mhm. Nung simula akong nagtataguyod sa'yo, maliit ka pa lang, nakatawag ako lagi sa taas. Akalain mo, wala nakakita sa akin. Nagtataksi ako, kasama kita. Halos inaabot tayo na 10:00 ng biyahe. Pinipilit kong buhayin ka. May time na wala ka ng gatas. Na ipiprenda ko yung lisensya ko. Makaano lang ako ng gatas mo. Halos kahit kanino na ako lumalapit. Na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ang importante doon, hindi ako tumapak ng kapwa ko. Hindi ako, wala akong nalalaman na nakaperwisyo ako sa kapwa. Ang ano lang doon, siguro pagka naiisip ko lang yung mga nakaraan ko, para akong nalulumo. Kasi sobra pala yung hirap na dinanas ko. Opo. Tama yan, Papa Tony. At hindi lahat ng mga kalalakihan, hindi lahat ng mga ama ay kayang gawin ang ginagawa ng iyong tatay. Maitaguyod ka lang, Tanika. May mga gusto ka bang idagdag na sabihin para sa tatay mo? Ngayon mo lang ba narinig yung ganyan mga kwento mula kay Papa Tony? Minsan naman po nag-uusap naman po kami. Pero parehas din po kasi kami busy ngayon. Kasi gawa niyan, dun po siya sa... Hindi, ibig sabihin ko, yung mga kwento na nung baby ka, ganito, naikwento niya naman yan naikwento sa'yo. naman po niya. Oo, 'di ba? Na dapat mas na-appreciate mo na ngayon itong si Papa Tony. Na-appreciate ko naman po siya sobra. Kasi doon pa lang po saksi rin po kasi ako na nagtataksi siya, doon ako sa gilid niya. Nagugulat yung pasahero, bakit may bata doon? Opo. Kasi wala namang mag-aalaga sa akin, kundi siya lang. Yun. Ayun po. Gusto ko po talagang magpasalamat sa kanya. Kaya, Di gawin. Kung gusto mong magpasalamat, magpa-Father's Day na, ano ang special na mensahe mo para kay Papa Tony na itinataguyod ka mag-isa ngayon? At kanina, ang chismis si Papa Tony, since umalis ang nanay mo, hindi na nakipagrelasyon pa ulit. Tama, Papa Tony? Oo. Nagchichismisan na kami kanina eh. Hindi na siya naghanap pa ng ibang partner dahil ikaw talaga ang focus niya lang. Opo. Okay? Kaya sige, go ahead. Ano ang special na Father's Day message mo para sa iyong nag-iisang ama? maraming salamat sa iyo, Papa. Kasi lagi ka nandyan. Umagapay sa akin, lalo sa mga anak ko. Huwag ka mag-alala. Ito ginagawa ko. Patutunayan ko sa iyo na hindi ko pababayaan yung mga anak ko. Tutulungan kita. Nandito lang kami para sa iyo. Mahal na mahal kita palagi. Lalo yung mga apo mo. Wala bang yakap kay tatay? Diba? Yan ang... yung mga yakap na ganun, ano? Yung talaga ganun ka na lamang. Pero kanina, sabi mo, Danica, ay mga anak. So, ibig sabihin yung isang anak, nung 14 years old ka, ay nadagdagan na pala. Opo. Oh, ilan na ang anak mo ngayon? 2 po. Kaya pala sabi ni Papa Tony kanina, lolong-lolo na ako. Nung isa nga po, lolo. Nadagdagan na, lolong-lolo na nga talaga. Madiin na ang pagkalolo. Okay, Papa Tony, ano naman ang gusto nyo hong maisagot sa inyong lumalaking pamilya na rin sa pamamagitan ng inyong unika iha na si Danica. Sandali lang, Danica pala. Bago nyo sagutin, tama na ba ang lalaki na puntahan mo ngayon? Opo. Maayos naman kayo? Opo. Maayos sila ni Papa Tony? Opo. Nire-respeto niya si Papa Tony, Sobra ha? po. Sobrang respeto, Papa Tony. Totoo yun? Oo. Okay. O sige, ito naman po ang pagkakataon ninyo para bilang isang ama, ano ang mensahe para sa nag-iisang anak na talaga naman gagawin ng lahat, ng isang tatay, maitaguyod lang ang mga minamahal na anak? Sa akin lang, habang ako'y nabubuhay pa, gusto ko itatak mo sa isip mo na kailangan lagi kang matatag dahil ako ganun ako nun. Huwag kang papanghinaan ng loob kahit anuman problema na pumasok sa buhay mo. Yan ay problema lang. Dapat hinaharap yan, tsaka kinakailangan
bawat problema na dumadaan sa buhay mo, itatawag mo kaagad sa taas. Dahil yung taas lang ang makapagbigay ng solusyon sa'yo. At isa pa, kung napapagod ka rin, pahinga lang ang kailangan yan. Kasi ako, dumating yung time ko na napagod na ako. Pero hindi ko inantala yung sarili ko na kailangan ko nang tumigil. Sabi ko, hindi. Dahil meron akong maasa sa akin. Kaya sabi ko sa kanya, magpakatibay ka lang, maging matapang ka lang sa takbo ng buhay. Ang importante doon, kahit dumidiskarte ka o gumagawa ka ng paraan para sa anak mo, yun sa tama. Hindi yung makakatapa ka ng kapwa mo o makakaperwisyo ka. Yun lang. Yun. Maraming salamat sa inyo, Papa Tony. At syempre, lagi na mo pinapaalala sa iyo ni tatay, ano? O magkasama pa rin po kayo sa bahay? Sa ngayon, mas malapit ang bahay ko doon sa mga apo ko. Sa mga apo. So ikaw ay nagtatrabaho ka na rin, Danica? Opo, nag-medic po ako. Oh. Tapos, teacher's aid din po pag may pasok. Kita nyo naman. Sa pamamagitan niya ng pagtsatsaga ng tatay mo, kaya nakarating ka ron. At si tatay ay isa ring fire volunteer. Opo. Talagang para magligtas, para tumulong. Opo. Yung talaga na nanalaitay sa inyong dugo ang spirit of volunteerism. Opo. Ika nga. Alright, maraming salamat. Happy Father's Day po Salamat sa inyo, po, salamat Papa po. Tony. Ayan, Maraming salamat at po. Danica, maraming salamat din sa inyong pagpunta dito sa amin at nawa ay nakatulong ang ating HEART segment o heart segment natin sa inyong mag-ama para lalo pang magtumibay ang inyong pagmamahalan sa loob ng inyong tahanan. Huwag mong iiwanan si Papa, ha? Hindi naman. Huwag mong dapat laging nandun, ha? Laging kumain ka na ba, pa? Ganyan. Ikaw nga, sinasama ka na, nagtatrabaho ka. Okay, sige, maraming salamat, ha? At